me something, it might just take the pain away. Maggugulay tayo ng pinakbet, 'di ba? Na napakasarap at ang ihahalo natin ay ang kalabasa, ampalaya at saka ang okra. Guys, 'wag na natin lagyan ng talong kasi wala akong talong na available dito sa bahay. Ito lang ang aking mga gulay. At syempre, yung aking daing at saka tuyo na sobra nung isang araw ay ito ang ating isasahog sa ating pakbet sa gata or pakbet sa ating all-purpose cream kasi wala nga pala akong gata, guys. Pero super duper na rin sarap nito kasi ito ginagamit din sa lahat ng mga pagkain na gusto natin. Basta yung ating gagamitin ay yung all-purpose cream cooking ang nakalagay. So, ito na nga at ipiprepare na natin yung ating mga vegetables. At bago natin hiwain yan, guys, hugasan muna natin bago natin hiwain ang mga gulay kasi alam nyo naman, mga nakadisplay yan sa tindahan at syempre, kahit na nakabalot man yan ay mayroon pa rin yan alikabok. At syempre, pag nahiwa na rin natin, hugasan ulit natin. Okay? Salud. Ay nako, nag-atching ang aking kayamanan habang ako'y nagbo-voice over, guys. Pasensya na kayo. Talagang ganyan yan. Ganito talaga tayo, hindi maiiwasan yan, 'di ba? At ang unang hiniwa-hiwa ko dyan na ay ang ampalaya na normal, ang pagka-slice ko lang, 'di ba? Alam niyo naman tayo mga mami kung paano tayo maggulay. At super dinadaan lang paggawa ko dito kasi itong aking kutsilyo na paborito ay talagang matalim siya. So, ito guys, ang paghiwa-hiwa ko ng ampalaya. Siguro alam nyo na rin naman yun, mga mami, kagaya ko, diba? At ito ang ating kalabasa, 1/4 na lang yan, or mas madami sa 1/4 pala yan, kasi yung nakaraan na gumawa din pala ako ng kalabasa na ginatan, ginamit ko rin yun. Pero madalian yun, kasi kaunti lang ang nilagay kong na gulay na kalabasa. So, ito nga ang gagawin natin. Balatan muna natin. Pagkahiwa-hiwa natin, balatan na natin ng ganyan. Pagkatapos, ang ating paghiwa ay pa-cubes, guys. Depende rin sa inyo. Pero ang paghiwa ko ng patatas or kamote or batata ang tawag sa amin, ay ganyan ang aking paghiwa-hiwa. Kasi parang masarap yung itsura at saka parang sumusuot yung kanyang gata dyan kapag ganyan ang ating paggawa, 'di ba? Tsaka madali siyang maluto. Ewan ko ba, nakustumri ko na ganyan ang aking paghiwa ng patatas o kaya kalabasa or kamote. Ganyan po talaga ang aking paggawa. At nag-init na nga po tayo ng kaldero dito at nilagyan ko na ng mantika para sa ating pagigisa ng ating vegetables. Siyempre, inuna ko muna ang bawang dahil alam naman natin ang bawang kung paano, di ba? Super duper na mabango, lalo na kapag may balat na lulutuin nyo siya o pagprito ay talagang super duper na napakabango. Ewan ko ba, nakustumri ko na talaga yung bawang na ganito na gusto ko may balat-balat ng konti. Kasi maamoy, mabango ang kanyang pag piniprito natin, 'di ba? At isinunod ko na rin yung sibuyas na ating igigisa dito sa ating pakbet. So, yan na nga. At syempre, ay papula-pulahin muna natin siya dyan at ipaplat-plat natin para yung katas ng kanyang sibuyas at bawang ay lumabas, yung aroma, 'di ba? Yan na nga po ang ating gagawin. At syempre, isusunod na rin natin yung ating kalabasa para naman ay maigisa-gisa dyan at lumambot na rin siya dyan. At syempre, halu-haluin natin siya. Pagkatapos, ang gagawin natin ay
ilalagay na rin natin yung ating ampalaya at saka yung okra. Guys, alam nyo ba yung okra? Di ba sa atin sa Pilipinas o ibang Pilipino, ay tinatanggal yung tawag dyan, yung dulo. Ako naman hindi. Basta hinugasan ko siya ng maayos at pinakuluan ko. Lahat yan po kakainin ko. Hindi po ako nagsasayang ng okra talaga. Kasi super duper, ang mahal po niyan dito sa ibang bansa. Kaya talagang lahat yan kinakain ko. 'Di ba? At saka inilagay na natin yung ating daing, yung ating mga daing diyan. Nako, grabe, super duper sarap, 'di ba? At inuna ko muna pala yung daing na inilagay ko doon kasi yun po ay yung hilaw pa, yung hindi pa siya napiprito. Pagkatapos yung isa, yung sa ibabaw, yun yung po yung naluto na nung nakaraan, natira ko, na prinito ko. At saka nilagyan ko na rin siya ng sili dyan. Yan. Hindi naman siya super duper maanghang. Kapag kinagat mo lang siya kung saan yung mga buto-buto doon lang siya naman maanghang ng konti, 'di ba? Iba pa rin yung labuyo. Pero para dahil gusto ko makakain ng medyo gulay na maanghang, kaya kakainin ko na lang siya diyan, 'di ba? Kakagatin ko para malasahan natin yung ating sili. At nilagay ko na nga yung 150 grams na all-purpose cream, guys. Cooking ang tawag dito ha, para kusinar. Kasi po ay wala akong coconut. Pero okay lang yan. Care naman kasi malasa siya. Napakasarap naman. At nilagyan ko na siya ng pamintang durog, guys. Dahil importante po yan sa ating panlasa din. Pagkatapos sinalo-halo ko siya ng konti dyan. At tatakpan na rin natin siya para maluto kaagad. Madali naman maluto to, guys. Lalo na dito ang kalabasa sa amin. Ay, ewan ko ba kung bakit napakalambot, madali siyang maluto. Hindi kagaya dyan sa atin sa Pilipinas, ang tigas-tigas ng kalabasa, kailangan mo talagang pakuluan ng pakuluan ng mahabang oras, 'di ba? Dito hindi. Kahit magpalambot kayo ng kamuting kahoy at saka kamote, ang dali lang nila maluto. Ewan ko ba kung bakit. Sa totoo lang, kahit ako nagtataka. 'Di ba? Siguro sabi ko sa pagtatanim or sa temperature or 'di ba? Kasi nakapagtataka pag nasa ibang bansa ka, ang dali-daling maluto ng ating vegetables. Hindi kagaya dyan sa Pilipinas na talagang 45 minutes o isang oras hindi pa masyadong luto, 'di ba? Yung ating vegetables kagaya ng kalabasa. Yun lang po ang konting chismis ko dito. Kaya, heto na, tatakpan na natin ang ating pakbet sa all-purpose cream o kaya gata na lang, 'di ba? Yan na nga at tiningnan ulit natin kung ano na bang itsura niya. Pagkatapos, hinalo-halo natin na medyo durog-durog na dyan yung ating daing. Kasi nga, syempre, pag kumukulo ay lumalambot siya at pag ating hinalo ay talaga naman na naghihiwa-hiwalay na yung kanyang laman. Kaya konting tiyaga lang talaga dito. Tingnan nyo naman ginagawa ko. Napaka-mild lang nung paghalo-halo ko, guys. At ito na nga ay luto na ang ating pagkain at syempre yung ating pakbit sa gata. At pagkatapos yung kanin at yung aming dumplings, vegetables with tuna. Yan yung aking pagkain pala namin ngayon. At syempre, hindi pwedeng hindi natin masalamatan ang Panginoong Kristo, 'di ba? Dahil siya ang nagbibigay sa atin ng biyaya, ng pagkain, ng kalusugan, ng lahat ng ginagawa natin na magaganda dito sa mundo. Siya ang tumutulong sa atin. At eto na nga, guys, tingnan nyo naman ang aming presentasyon sa aming lamisa na napakasarap talaga naman, super duper. O, gayahin nyo na to, guys, kasi napakasimple, 'di ba? Igisa nyo muna para super duper na masarap yung ating pakbet. Yan. Pero kung wala naman kayong mantika,
magpapakbit kayo, okay lang yun guys. Hindi naman ano yun, or wala kayong gata, kaunti lang. Igisa nyo muna para madali siyang maluto. Pagkatapos takpan nyo, pagkatapos last minutes na lang nyo inlagay yung inyong all-purpose cream or gata, 'di ba? Kung kaunting-kunti talaga para pampalinamnam talaga naman siya. Kaya super duper sarap. Ito ang aming pagkain na napakasarap at napaka-healthy, 'di ba? Lahat na lang vegetables. So, yan. Ako lang kumain ito, guys, na aking pakbet. Kasi po, yung anak ko hindi naman siya kumakain. Yung kanyang kinain yung dumplings,